Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Commitment. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Lee Yong-ho habang ito ay umiinom ng soju sa isang maliit na tindahan na pag-aari ng isang matandang babae na isang Korean spy. Gayon din naman si Yong-ho na isang North Korean intelligence agent. Katatapos lang niya ng secret mission sa South Korea, ngunit sa kanyang pag-alis, siya ay napaligiran ng mga South Korean police. Si Yong-ho na na-corner na ay hindi na sinubukan pang maglaban at handa nang isuko ang sarili. Gayunpaman, siya ay binaril dahil sa pag-aakala na siya ay bumubunot ng armas. Pero ang totoo ay nais niya lamang kuhanin ang larawan ng kanyang pamilya sa kanyang bulsa. Lumipat ang eksena sa isang bilangguan kung saan ang magkapatid na nagngangalang Myung-hun at Ai-hin ay nakakulong dito. Si Myung-hun at ang kanyang kapatid na babae ay sadyang inilagay sa bilangguan bilang isang garantiya na ang kanilang ama na si Yong-ho ay babalik pagkatapos ng kanyang misyon sa South Korea. Sa ibang eksena, ang superior ni Yong-ho na si Colonel Mong Sang-chul ay pinatawag ang 19 na taong gulang na si Myung-hun at nagalok ng kalayaan para sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid na babae kung handa siyang maging isang agent at spy ng North Korea. Pagkalipas ng 2 taon, makikita naman ang isang North Korean secret agent na may palayaw na Big Dipper mula sa Unit 35. Si Big Dipper ay tinalaga para patayin ang lahat ng North Korean spy agent mula sa Unit 8. Sa kabilang banda ay dumating na si Myung-hun sa South Korea upang isagawa ang kanyang misyon. Si Myung-hun ay inampon ng mag-asawang undercover spy ng North Korea. Kalaunan ay pinalitan niya ang kanyang pangalan na Kang Dae-ho. Upang makumpleto niya ang kanyang pagdidisguise ay nag-aral si Dae-ho sa isang high school na di kalayuan sa kanyang tinitirhan. Sa unang araw ng klase ay nagpakilala siya. Pagkatapos ay umupo siya sa bakanting upuan sa tabi ng isang tahimik na estudyante na nagngangalang Lee Hai-in. Nagkataon naman na ang pangalan ng babae ay kapangalan ng kanyang kapatid. Sa oras ng recess, isang grupo ng mga mayayabang na estudyante ang pumunta sa upuan ni Dae-ho at Ai-hin. Balak nilang bulihin si Hai-in. Ang isa naman sa mga estudyante ay lumapit kay Dae-ho at inakbayan siya sa balikat. Gayunpaman, inalis ito ni Dae-ho. At dahil siya ay pumalag, hinamon nila si Dae-ho at sinabihan siyang pumunta sa rooftop ng paaralan. Sinubukan ng mga bullying estudyante na pagtulungan si Dae-ho at kunin ang lahat ng kanyang pera. Ngunit si Dae-ho ay sinubukang pigilan ng kanyang sarili na makipag-away dahil hindi magiging maganda ang kahihinatnan nito para sa kanya. Gayunpaman, nauubusan na siya ng pasensya, lalo na't kinuha ng isa sa mga nambubuli na estudyante ang larawan ng kanyang pamilya. Sa galit niya ay binawi niya ang picture at itinago ito sa kanyang bulsa. Nang malapit ng bugbugin ng mga bully si Dae-ho, mabuti na lamang ay dumating ang isang guro sa rooftop ng paaralan at pinaalis silang lahat. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Dae-ho ng isang package na naglalaman ng isang cellphone. Ilang sandali pa, matapos itong ma-activate, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Colonel Moon na nag-uutos sa kanya na patayin si Big Dipper. Matapos makakuha ng impormasyon tungkol sa address ng mga tauhan ni Big Dipper, agad niya itong pinuntahan. Pagdating dito ay nagkaroon agad sila ng matinding labanan ng isang matabang lalaki. At nang mabugbog niya na ito ay sinubukan niya itong tanungin, ngunit ayaw nitong magsalita ng anumang impormasyon tungkol kay Big Dipper. Sa huli ay muntik pa siyang masaksak nito ng kutsilyo. Mabuti na lamang ay agad niya itong napabagsak. At dahil hindi siya nakakuha ng anumang impormasyon, ay nalungkat ni Dae-ho ang mga gamit nito at hinanap ang address ng butcher shop na lagi nitong pinupuntahan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa lugar na iyon. Binigay naman sa kanya ng isang butcher ang isang papel na may plaka ni Big Dipper. Gayunpaman, nang aalis na sana siya, ay sinubukan pa siyang patayin ng butcher. Ngunit nakaiwas siya at sumiklab na naman ang isang matinding bakbakan sa pagitan ng butcher at ni Dae-ho. At sa huli ay dinaig ni Dae-ho ang galing ng butcher at napatay niya ito.
Sa paghahanap ni Daeho ay nakita niya ang kotse ni Big Dipper at nagsimulang sundan ito. Habang nagmamaneho sa highway, tila napansin ng driver ng sasakyan na may sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay binilisan nito ang pagdadrive upang makaiwas sa paghabol ni Daeho. Gayunpaman, nadulas ang sasakyan at bumangga. Dahil ang aksidente ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, si Daeho ay umalis na lamang sa pinangyarihan ng krimen. Kinabukasan sa paaralan, nahuli ni Daeho ang mga delinkwenteng estudyante na binubuli si Hai-in at dinala siya sa isang silid. Sa chemistry lab, kinuha ng mga ito ang lahat ng pera ni Hai-in at sinubukan ng batang babae na labanan ng mga bully. Ngunit aksidenteng nasira ang kanyang damit at lumabas ang kanyang underwear. Samantala, hinarap naman ni Daeho ang mga bully at binugbog niya ito isa-isa. Madali niyang natalo ang mga ito. Pagkatapos ay pinahiram niya ang kanyang damit kay Hai-in upang matakpan ang kanyang katawan. Kinabukasan, nag-absent si Hai-in sa paaralan ng walang malinaw na paliwanag at si Daeho naman ay nag-alala sa kanyang kalagayan pagkatapos ng pambubuli kahapon. Kaya naman inalam niya ang kanyang address sa pamamagitan ng mga bully na estudyante. At sa takot na mabugbog muli ni Daeho, ay sinabi nila sa kanya kung saan ang address na pinagtatrabahuan ni Hai-in. Hindi nagtagal, binago na pala ni Hai-in ang kanyang itsura sa pamamagitan ng paggupit ng kanyang buhok. Pinuntahan niya si Daeho at ibinalik ang kanyang damit. Pagkatapos ay hiniling niya kay Daeho na magpanggap silang magkapatid upang siya ay matanggap sa trabaho sa ibang lugar na mas malaki ang sweldo. Masaya namang tumulong si Daeho. Sinabi niya rin kay Hai-in ang tungkol sa kanyang sarili na namuhay lamang na mag-isa at kailangang suportahan ng kanyang sarili pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, tila alam na ni Big Dipper ang pagkakakilanlan ni Daeho at natagpuan ang kanyang bahay. Nang walang karagdagang paliwanag, agad na pinatay ni Big Dipper ang mga adoptive parents ni Daeho at sinira ang lahat ng gamit sa bahay nito. Pag-uwi niya sa bahay, nabigla si Daeho sa kanyang nadatnan na patay na ang kanyang mga magulang at naroon din si Big Dipper na naghihintay sa loob ng bahay. At ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang spy ng North Korea ay sumiklab. Pareho silang mahusay sa close combat at magaling na makipaglaban. Gayunpaman, si Daeho ay mukhang nakalalamang sa mas nakakatandang si Big Dipper. At sa huli ay napatay niya si Big Dipper. Pagkatapos ay sinunog ni Daeho ang kanyang bahay kasama ang katawan ng kanyang adoptive parents at si Big Dipper at saka ito umalis. Dahil patay na si Big Dipper, inakala ni Daeho na kumpleto na ang kanyang misyon. Kung kaya naman ay pumunta siya sa tindahan na pag-aari ng isang matandang babae na ipinakita sa simula ng pelikula. Tila bawat North Korean intelligence agent na nakatapos sa kanilang misyon sa South Korea ay pumupunta sa tindahang iyon upang bumalik sa kanilang bayan. Ngunit bago pa man magbigay ng inumin ng babae kay Daeho ay nawalan na ito ng malay. Kinabukasan, isang South Korean intelligence agent na nagngangalang Junmin ang bumisita sa nasunog na bahay ni Daeho upang mag-imbestiga. Dito ay nakita ni Jungmin at ng kanyang partner ang pangalan ng paaralan na nakapin sa uniforme ni Daeho mula sa labi ng mga apoy. Pagkatapos magsagawa ng pagsisiyasat ay natuklasan niya ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng isang spy ng North Korea na nagngangalang Lee Yong-hun. Sa kabilang banda, ang matandang babae na may-ari ng tindahan ay nalagaan si Daeho at nagain sa kanya ng pagkain pagkagising nito. Habang kumakain, sinabi ni Daeho sa matandang babae ang tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos ipinakita nito ang larawan ng kanyang pamilya sa babae na agad na napagtanto na si Daeho pala ang panganay na anak ni Lee Yong-ho.
Habang nasa lugar na iyon, nakatanggap naman siya ng isang package ng cellphone na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa South Korea. Sa pamamagitan ng cellphone, tinawagan ni Colonel Moon si Dae-ho at binigyan siya ng huling misyon bago bumalik sa North Korea at palayain ang nakababatang kapatid na babae. Inutusan siya ni Colonel Moon na kunin ang lahat ng kayamanan na nakumpiska ni Big Dipper at ng kanyang mga kasama. Ang kukuhanin na kayamanan na tinutukoy ni Colonel ay isang brilyante na nagkakahalaga ng halos 40 million won. At upang maiwasang tumanggi ni Dae-ho, nagpadala si Colonel Moon ng video recording na nagpapakita sa kalagayan ng kanyang kapatid na babae. Nang makita ang ngiti nito, ay determinado siyang tapusin ang kanyang misyon at bumalik sa North Korea sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, agad na tinungo ni Dae-ho ang isang gusali na di umano'y lokasyon ng bilihan ng mga diamante. Pinabagsak niya ang lahat ng naroon at inagaw ang mga diamante na nagkakahalaga ng milyong-milyong won. Nang gabing iyon, bumalik si Dae-ho sa lugar ng matandang babae para magpaalam. Naglaan din siya ng oras para makipagkita kay Hain at magpaalam bago ito umalis papuntang daungan. Habang hinihintay niya ang barko na maghahatid sa kanya pabalik sa North Korea, ay sinaksak siya ng isang lalaki at nagsasabi sa kanya na walang agent na umuwi ng buhay. Sa kabutihang palad, nagawa niyang lumaban at napatay ang lalaki. Kasabay nito, nahuli ng mga Special Force agent ng South Korea ang isang grupo ng mga spy ng North Korea na nagkukunwaring mga residente ng South Korea. Lahat ng North Korean Intelligence Agents Unit 8 ay inaresto, gayon din ang matandang babae na may-ari ng tindahan. Nakita ni Dae-ho na nasa gilid lamang nang barilin ng pulis ang matandang babae dahil sa pagtatangkang lumaban nito. Tahimik namang umiiyak si Dae-ho habang pinapanood ang kalunos-lunos na pagkamatay ng matandang babae sa kanyang pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Hain upang magtago. Pagdating doon, agad na tinulungan ng babae si Dae-ho at ginamot ang mga sugat nito. Habang natutulog si Dae-ho, nanonood naman si Hain ng balita sa telebisyon na nagbo-broadcast tungkol sa isang grupo ng mga spy ng North Korea na nakatakas. Pagkatapos ay nakita ni Hain ang impormasyon tungkol kay Dae-ho na nasa wanted list. Ngunit hindi niya nagawang magsumbong sa pulis dahil malaki ang naitulong nito sa kanya. Isang araw ay nagkita sila ni Jungmin na nakakaalam ng closeness nila ni Dae-ho. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jungmin tungkol sa kinaroroonan ni Dae-ho. Gayunpaman, nagsinungaling si Hain sa pagsasabing hindi niya nakita si Dae-ho. Bago sila maghiwalay ay ibinigay ni Jungmin kay Hain ang isang business card upang makipag-ugnayan sa kanya kung may malaman siyang impormasyon tungkol kay Dae-ho. Sa ibang eksena, dumating si Colonel Moon sa South Korea kasama ang nakababatang kapatid na babae ni Dae-ho. Inakala ni Colonel Moon na si Dae-ho ay tumalikod na at pumanig na sa South Korea. Pagkatapos ay tinawagan ni Colonel si Dae-ho at sinabing nakarating na siya sa South Korea kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Hiniling niya kay Dae-ho na makipagkita sa kanya sa isang lugar at dalhin ang brilyante. Bilang kapalit ay palalayain ni Colonel Moon ang kanyang kapatid na babae. Samantala, tahimik namang narinig ni Hain ang pakikipag-usap ni Dae-ho kay Colonel Moon. Bago makipagkita kay Colonel Moon, nagpaalam si Dae-ho kay Hain sa pamamagitan ng pagsulat ng isang liham na nagsasabi sa kanya na alagaan nito ang kanyang nakababatang kapatid na babae kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Biglang nag-alala si Hain pagkatapos ay tinawagan nito si Jungmin at sinabi ang impormasyon tungkol kay Dae-ho. Samantala, nagtungo naman si Dae-ho kay Colonel Moon sa isang parking building at nakita ni Dae-ho si Hain sa isang kotse na nakatali. Pagkatapos ay ipinakita ni Dae-ho kay Colonel Moon ang isang itim na bag na puno ng diamante. Gayunpaman, nang malapit niya nang ibigay ang mga brilyante, sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Colonel Moon na barilin si Dae-ho mula sa malayo. Ngunit matagumpay na napigilan nito ng mga South Korean agent. Pagkatapos ay sumiklab ang matinding shootout sa pagitan ng mga intelligence agents. At dahil hindi na maganda ang sitwasyon, sinubukan ni Colonel Moon na tumakas mula sa lugar gamit ang kotse. At
Nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na babae na dala ni Colonel Moon, agad siyang hinabol ni Daeho. Gayunpaman, hindi natuloy ang pag-alis ni Colonel Moon dahil pinalibutan ng mga pulis ang lugar. Ngunit nagawa pa rin ni Colonel Moon na makapuslit at naaresto si Hain ng mga pulis. Samantala, si Daeho na nakakita ng insidente mula sa malayo ay tumakas upang hindi siya mahuli ng mga pulis. Sa kabilang banda ay sinecure ng isang South Korean intelligence agent ang mga personal na gamit ni Hain at Daeho. Ngunit pinatay ng isa sa mga tauhan ni Colonel Moon ang agent at kinidnap si Hain. Pagkatapos ay tinawagan ni Colonel Moon si Daeho at binantaang papatayin si Hain kung hindi niya ibibigay ang mga brilyante. At si Daeho na lalong naging desperado ay tumawag kay Jungmin at nangakong isusuko ang kanyang sarili sa pulis pagkatapos linisin ang lahat. Nakiusap din siya kay Jungmin na makausap niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Umiyak naman si Daeho sa pagkadismaya dahil sa lahat ng kamalasan na sinapit niya. Gayunpaman, kailangan niyang tapusin ito upang ang kanyang kapatid na babae ay mabuhay ng maligaya at payapa. Hindi nagtagal ay nakarating si Daeho sa lokasyon kung saan sila magtatagpo ni Colonel Moon. Pagdating doon, ipinakita ni Daeho sa Colonel ang brilyante. Gayunpaman, wala siyang intensyon na hayaan si Colonel Moon na makuha ang gusto niya dahil ginamit lang siya nito para makuha niya ang mga brilyante. Pagkatapos ay agad na tinapon ni Daeho ang mga brilyante at agad na binaril ang mga tauhan ni Colonel Moon. Matapos magtagumpay sa pagliligtas kay Hain, pinasabog niya ang mga bombang inihanda niya para patayin si Colonel Moon at ang kanyang mga tauhan. Nang malapit na makatakas si Daeho at Hain mula roon, sinubukan naman ng isa sa mga tauhan ni Colonel Moon na buhay pa na sakalin si Daeho. Sinubukan naman ni Daeho na lumaban. Sa kabilang banda, nakaligtas pala si Colonel Moon sa pagsabog ng bomba at nagawa pang tumayo. Gayunpaman, nang malapit ng patayin ni Colonel Moon si Daeho, dumating si Jungmin at naganap ang isang shootout. Kalaunan ay nagawang patayin ni Daeho si Colonel Moon, ngunit nagkaroon siya ng napakatinding sugat mula sa tama ng baril. Kaya nagmadali si Jungmin at Hain upang iligtas si Daeho at dalhin sa ospital. Gayunpaman, habang papunta sa ospital, si Daeho na naghihingalo na dahil sa tindi ng kanyang mga sugat ay nalagutan ng hininga habang nasa bisig ni Hain. Labis namang nalungkot ang babae sa pagkamatay ni Daeho. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Hain na naglalakad kasama ang nakababatang kapatid na babae ni Daeho. Nag-uusap ang dalawa habang inaalala ang tungkol kay Daeho noong nabubuhay pa ang binata. Sinubukan naman ni Hain na tuparin ang huling hiling ni Daeho na nagbilin sa kanya na laging protektahan ang kanyang kapatid na babae. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pa-share na rin ang ating video? Pakitype na rin sa comment section ang salitang Agnus Project at kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.